opisyalis, dito po ako sa gilid ninyo. Kaya ba tayo? Ito po ang lahat. Magandang hapon po sa aking lahat. Bago tayo mag-uwi, patiin ko lang po kayo ng Merry Christmas. Maligayang Pasko po sa ating lahat. Para po sa ating panunumpa sa natutulan, sumunod po kayo sa akin habang nataas ang inyong mga pananampalataya. Ako si Pagpili ng inyong pangalan ng alyansa na sama-sama sa pagbabago ng mga senior citizens sa Pasig City District 1 and 2 ng barangay, inyong barangay, na inulan sa natutulan bilang inyong posisyon ay dahil na nalulungka. Natuto pa rin ko ng buhusay at katatatan sa abot ng aking kagayaan ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan. At ng iba pang patakaran nito ay gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Ang aking tataguyod at ipagtatanggol ang saligang batas ng Pilipinas na tunay na mananalig at tatalima ako rito. Nasusundin ko ang batas, mga kautosan at mga dekretong pinahimulan ng mga sadyang itinatag ni kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. At kusa akong babaligarin ang pananagutan
sa ating mga elderly, sa ating mga lolo, nanay at tatay. Hindi ko na po kayo tatawagin na lolo at lola dahil bata pa kayo para maging lolo at lola ko. Alam nyo, kung hindi nyo po na itatanong, ang aking mga magulang ay hindi naman po nalalayo sa mga edad ninyo. Ang aking tatay, pinanganak po 1954. 1954 po ba kayo? So 70 years old. Ang aking nanay po, 1953. 71 years old na po ang aking nanay na si Ruby Connie. Huwag niyo lang po may kwento sa kanya at chismis ko yung edad niya. Papagalitan ako lang. Nagkakalat na yung edad ko. Pero totoo po, 1953. Kaya nanay at tatay lang po ang tinatawag ko sa inyo. Hindi po lola at lolo. Dahil bata pa kayo para maging lolo at lola ko. At lagi rin naman pinapaalala sa amin na ating mga magulang ng mga programa natin sa senior citizens. At alam nyo, may mga kasama rin naman tayo sa konseho. Meron tayong dalawang senior citizens. Kaya hindi talaga natin pwede, alam nyo, si Councilor Cody, at si Councilor Buboy, at si Councilor Reggie, tatlo pala ang ating senior citizens na senior. Kaya hindi rin natin pwede kalimutan talaga senior natin sa lungsod ng Pasig. At sa totoo, minsan medyo nag-iingat nga tayo. Alam mo po kung bakit? Kasi marami pong ibang yung mga senior po na hindi sa Pasig nakatira. Pero dahil gusto nila makakuha ng benepisyo natin, sumusubok silang parehistro sa akin. Siyempre ayaw po natin yan kasi ang budget ng Pasig ay galing sa taxpayers na Pasigilyo. Kaya kailangan mapunta rin ito sa mga nakatira na lehitimong nakatira sa lungsod ng Pasig. Kaya sana yung nagiging po ninyo, kaya ako lang naman po nababanggit yan ngayon para humingi din po ng inyong unawa at pasensya. Kung minsan, medyo nangihingil din po tayo. Pati sa validation natin, hinihingi po namin ng inyong patuloy na kooperasyon from time to time. From time to time, kailangan po talaga natin mag-validate. Kung hindi naman po talaga kaya ng senior, pwede naman yung authorization, yung mga requirement lang. Minsan, di ba, hinihingan ng picture o ganyan, ng proof, di ba? Para makasiguro tayo. Basta minsan may mga home visitation tayo. Sana pag may mga ganyan po tayo ginagawa, huwag po natin isipin na pinahihirapan po tayo, kundi isipin po natin na pinoprotektahan natin ang resources ng lungsod Pasig para sa inyong mga tunay na nandito sa lungsod ng Pasig, mapunta ang mga benepisyo ng ating lungsod mula sa ating mga pamahalaan. Alam ko may program pa po kayo at sabi ko nga kay Chairman, hindi na rin po yung pagkain po, nandito naman po sana masarap po ang food natin. Galing sa amin ni Tita Corian at siyempre kasama po si Vice Dodot, si Foreman, nagtulungan na lang po kami para sa food natin. Pero bukod po dyan, hindi na po may kain dahil kasabay po nito ating civil society organization na year-end gathering din po at Thanksgiving po natin sa General Assembly. Kaya mamaya, baka pagpunta ko doon, tapos na sila. Kaya kailangan tumakbo rin pagkatapos po nito. Sana maintindihan po ninyo. Sinamansayo ko po kayong makasama sa at salo-salo po sana tayo. So, yun po talaga. Pag malapit na ang Pasko, nagkakabul po tayo sa mga alam ko naman po, naiintindihan niya yan. Kaya ako rin naman po nababanggit yung si Iso dahil yun naman ang mission natin, hindi mas inklusibo ang ating lokal na pamahalaan. Nakita niyo naman po, itong nakaraang mga limang kalahating taon, pilit po natin binubuksan ang ating pamahalaan. Ginagawa natin mas transparent lahat, nakabuklat lahat. Kita niyo po ang nangyayari sa ating pamahalaan. Iimbitahan natin ng iba't ibang samahan mula sa iba't ibang larangan, iba't ibang lugar, sa lungsod ng Pasig, 30 barangays natin, na makilahok sa gawain ng ating pamahalaan. Nagtatagumpay naman po tayo. At dahil po dito sa efforts natin na maging mas inklusibo, pag-uunlad pa lalo ang ating pamahalaan, nagbubunga na yung mga reforma at pagbabago na sinimulan natin noong 2019. Ngayon naman po, gaya po ng alam ng marami sa inyo, medyo gumaganda ang sitwasyon natin
sa ating lokal na pamahalaan. Sabihin ko na po na, bali natin sabihin na lumalaki din yung budget namin sa lungsod ng Pasig. Nung nagsimula ako, more than double in 5 years. Sa loob ng 5 taon, dumoble po, mahigit sa dumoble ang budget natin. Kaya po, ibig sabihin, siyempre dapat umanda rin tayo paano yung mga benepisyo ng mga senior citizen natin. Tama po ba? Noong taong 2022, 2 taon pa lang po, 2 years pa lang po yung programa natin na nasimula noong July 2022, ang pangalan po ay ang Local Senior Pension po natin. Na maaaring ilang beneficiary po ba? Meron po bang nakikinabang sa Local Senior Pension? Ilan po? At nakita natin kasi DSWD nun, may mga natutulong. Maganda po yung DSWD pension. Kaso, sa totoo, mga 10,000, 15,000 na naman po yung beneficiary nun. Pag gawa sa bato yung bahay mo, hindi ka nakasama. Yun yung guidelines nila. Siguro, syempre, limitado din yung budget. Naintindihan naman po natin yun. Importante din natutulungan din po yung DSWD pension natin. Kaso marami tayo sa pag-iikot ko po. Alam niyo naman, araw-araw ako nag-iikot sa lungsod natin. Sa araw-araw na pag-iikot ko sa lungsod ng Pasig mula 2019 hanggang 2022, ang dami ko pong nakasalubong ng magnanay at tatay natin na wala talagang naaasahan. Walang DSWD pension, walang ibang pension, wala ng income, walang SS, walang GSIS, umaasa lang sa anak. Kaya naisipan natin noong 2022 na magsimula din tayo ng sarili natin ng local senior pension. At dahil nag-uumpisa pa lang ng programa, unahin natin yung mga walang-wala po talaga. Unahin natin yung mga 65 years old, age of retirement po sa Pilipinas, walang income, at wala pang pension na kahit ano, bukod sa DSWD. Nasimulan po natin at ngayon po, 2024, masaya po akong iulan sa inyo na mahigit 20,000 senior citizens above 65 years old na po ang nakikinabang sa ating local senior pension. Medyo marami na rin. Pero may mas magandang balita pa po ako. 2 years old pa lang po yung program. Pero dahil nga po, nasa magandang kalagayan ng ating lungsod. Ang saya po maging Pasigueño ngayon. 2 years pa lang po yung programa, pero sa tulong ni na Tita Fonzie at ng ating sanggunian, sa pangunan ni Vice Mayor Dodot, nakasalang na po sa City Council ngayon, 2025, may expand pa po natin yung local senior pension. Hindi pa po natin tataasan yung amount, yung quarterly, diba? Nasa 1,500 po yan na quarterly po binibigay. Hindi pa natin tataasan yung amount. Lalawakan po natin yung coverage. Ibig sabihin, nagdami po yung magka-qualify. Ano po ibig sabihin? Ngayon po, sa bago nating guidelines, isasama na natin yung mga senior citizen na 65 years old pataas, wala pong income, at kahit may maliit na SSS pension, isasama na po natin sila. Yung mga pumalakpak na malakas, sila po yung may konting SSS na pension. Pero may cut-off pa rin tayo sa 4,000 pababa na monthly sa SS, kasama na po sa ating local senior pension. Antayin nyo na lang po yung announcement. Huwag muna kayo pumunta doon. Baka mamaya punta na kayo kagad sa OSCA. Konting input na lang. Makakarating na po tayo doon. Pag naipasa na ng sanggunian natin, magbubuo tayo ng guidelines. I-announce po yan ng OSCA. Siguro ilang buwan na lang po. Okay na po yan. Kasi naka-budget na eh. Nandun na po nakalaan na yung pondo. Maayos na po yan. Antayin nyo lang yung guidelines. Yung announcement natin. Okay na po. Makasama na ang marami sa inyo. Sa totoo lang po, marami pa po tayo ibang magandang balita. Hindi ko po alam kung naririnig po ninyo mula kung saan kayo nakaupo. Pero sa totoo, medyo namamalak na po ako. Hindi ganun kaganda ang aking boses sa ngayon at medyo masakit ang aking lalamunan. Kaya yung mga ibang good news natin, yung ibang magagandang balita po natin, siguro sa ibang pagkakataon ko na lang po ibukwento sa inyo. Ngayon po, batiin ko kayo muli. One more time, babatiin ko po kayo ng Merry Christmas. Maraming salamat
Sa pera lang. Ilan na kayo dito? 7 minutes. 7 minutes. Faustino po. Pakikwento naman po kung ano po nagaganap po ngayon dito. Ngayon po ay araw ng ating Thanksgiving, gift giving, pasasalamat para sa ating annual celebration end year, no po. Today is December 21, 2004. At kami po ay mayroong almost 400 participants. Yung iba lang po hindi pa dumarating. We are about 380 now. So medyo po masaya, maganda, masigla ang lahat. At sapagkat dahil dito nakita namin si Mayor at ang mga konsihal ay nagdadatingan din, hindi kami nalilimutan. At of course, ang atin pong pagbuo ng samahang ito ay alang-alang para sa ikauunlad ng mga senior citizens. At hindi lang po yung pagpapagawa natin ng mga ID o kung ano-ano man, basta ang hangarin po ng samahan ay maging masigla ang natitirang araw, natitirang taon ng ating mga seniors sa buong Kapasigan, District 1 and District 2. Maraming salamat po. Merry Christmas and Happy New Year.